Matagal na nga ako nagke-crave sa sangyup at mabuti na lamang nagyakag nga ako aring aking mga kaibigan. Kaya naman nga ho aret, di na lang kami nagpunta sa Mashita Unlimited Korean Barbecue, di nga lang ho sa bayan. Hello guys, si Bong po ito. Pero bago nga ho yan, ay di aret sabi ko ngayong hapon, ako naman nga ho ay may pupuntahan na naman. Pagkakita ko nga ho, di ni kay Rose, ano nga hong pagkakadumi. Dahil alam nyo naman nga ho, bago magpasko, ay di syempre gamit na gamit nga ho ito. Charits, baka Rose namin niya. Di pa naman nga ho sa amin ay walang tigil ang ulan, tapos may mga daan nga hong hindi sementado, kaya naman nga ho kahit anong linis mo dito kapag naidaan mo doon, ay di mamaya nga ho ay madumi na naman. Pero dahil nga ho kailangan kong pumunta ngayong hapon sa bayan dahil may aasikasuhin nga ho ako, ay di aris sabi ko ililinisin ko muna kahit hindi ko sabunin, matanggal nga lang ho yung mga natigas na putik dito. Mabuti na nga lang ho din sa aming barangay ay may mga ganito nga hong machine na huhulugan mo lang ng barya tapos makakapaglinis ka na. Tapos ang pinaka favorite part ko naman nga ho kapag naglilinis ng motor ay aring may bandang tapaludo dahil natatanggal nga ho yung putik, nasasatisfied ako. Charit. Para naman nga ho sa mga nagtatanong kung ilang taon na nga ho aring nasa amin si Rosie, ay sa akin nga hong pagkakaalam ay parang nasa 4 na taon na nga ho. At sa 4 na taon nga hong yun ay hindi rin naman nga ho biro ang pinagdaanan ng motor na ito. Charit. Noong 2021 nga ho, yun ang aking unang aksidente nang ako nga ho ang may drive ng motor. Tapos ang dala-dala ko nga ho ay rin aming si Rosie. At ang kwento naman nga ho ng pagkaka-aksidente kong yun ay dahil nga ho ako'y late na, kaya naman nga ho nagmamadali ako. Salpok sa tricycle Charit. Doon ko nga rin ho napagtanto na kapag pala ikay na-aksidente sa mga ganaring sasakyan tapos ikaw nga ho ay natuluyan, ay di parang wala na nga rin lang akong pakiramdam. Dahil after ko nga ho ma-aksidente ay di parang sobrang bilis ng pangyayari, tapos pagmulat ko nga ho ay ang dami ng nakapaligid na tao, tapos sobrang hirap nga ho ng paghinga ko. Pinipilit ko pa nga hong tumayo noon dahil gusto kong itayo ang motor namin. Ang kaso nga ho hindi ko kaya dahil hindi nga ho ako makahinga. Tapos naririnig ko naman nga ho ang mga tao na sabi nila sa akin ay hayaan ko nga daw ho muna at i-relax lang ang aking katawan, kaya nga ho ginawa ko, humiga na lang ho ako sa kalsada. Kaya nga ho ngayon ay di natuto na ako at kahit medyo malilate ako ay hindi pa rin ako masyadong nagmamadali dahil natatakot nga ho kung maaksidente ulit. At ang isa pa nga ho ay di gay nanakaw na ring aming Rosie nung ako nga ho ay umattend ng concert. Kasalanan ko din naman nga ho yun dahil iniwan ko nga ho ang susi din sa may lagayan, tapos sinakluban ko lang ng basahan. Malay ko din naman nga ho may mga batang mababait talaga na pagtitripan nga ho aring ating Rosie. Adi ang nangyari nga ho ay di sila'y na aksidente, kaya nga ho nahuli. Charits, gasgas ang mukha. At isa pa nga ho, di naman din nga ho sa amin ay talaga naman nga ho bahaing-bahain. One time nga ho, galing sa bayan ang mama na miliho, tapos sobrang lakas ng ulan sa bundok. Hindi nga ho namin inaasahan na bigla nga hong babaha. Habang si mama nga ho nananakbo, pauwi nga ho din sa amin ay bigla nga hong bumaha, tapos umawas nga ho sa karsada. Ang mangyayari nga ho ay di masasalubong nga ho ni mama ang baha, tapos hindi nga ho agad siya nakaikot dahil nga ho sobrang dami niyang panindang pinamili na angkas nga ho din sa aming Rosie. Alam nyo naman nga ho, ang nanay ng tagapagmana, basta may paglalagyan, ay di sige ang pamimili. Charits! Mabuti na nga lang ho't may sumaklolo na mailagay nga ho sa mataas na part aring motor sa gilid nga ho ng karsada, pero yung amin nga ho mga paninda ay dinaanod nga ho ng baha. Pero kahit gayon nga ho, ang napakarami ng bad experiences na rin ni Rosie, ay di syempre napakaganda pa rin ho ng quality na rin. Alagang-alaga ho rin ng mama at may mas alam pa nga ho yun sa motor kaysa nga ho sa akin. Siguro ho aray kanya, kaya nga ho gayon. At pagkatapos nga ho malinisan si Rosie ay di umuwi nga lang ho ako sa bahay, tapos kumuha ng helmet dahil nga ho ako'y dumiretso na din sa bayan. Dini nga ho ako nagpunta sa boarding house namin dahil nakapag-decide nga ho ako na aalis na kami dito. At pagkarating ko nga ho dini ay di humiga ho muna ako at syempre napagod nga ho tayo sa pagdadrive ng ating Rosie. Kung hindi nga ho ako mag-iintindi ng mga gamit namin dini ay baka nga ho ako hindi na nagpunta din at mas gusto pa nga ho nasa bukid para nga ho masulit ang bakasyon. Dahil maya-maya nga ho January na naman, ay di pasokan na naman nga. Bago naman nga ho magbakasyon at bago kami umuwi sa bukid ay dinaayos na ho namin ito nga ho abing iba pang gamit. Ngayon nga ho namin ari hahakutin pauwi nga ho sa bukid at inaantay na nga lang ho ang tricycle na dumating. Pero yun nga ho ay susunod na lamang, kaya naman nga ho ko'y umuna na para mas maayos ko nga ho aring mga gamit pa. Bala ito nga ho pala ang padalawang boarding house ko simula nung ako yung nag-college, tapos mga 1 taon at mahigit nga ho kami dito. Hindi ko na naman nga ho inakala na gugustuhin ko na namang umalis din kagaya nga ho nung sa una kong boarding house. Nung sa una ko nga ho boarding house, sabi ko ay di na siguro ako magtatagal dahil sobrang okay na ako dito. Tapos ngayon nga ho, paalis na naman ako din.
Di ka nga man din hot ang kasama ko din yung pinsan ko at yung kapatid ko. At yung kapatid ko nga ho nung nakaraan nagpapaalam na siya nga daw ho ay mag-iiba ng boarding house at sasama nga ho sa mga kaklase. Hindi ko naman nga ho siya pinapayagan at ang sabi ko nga ho sa kanya, bakit nga ho mag-iiba pa siya ng boarding house? Ako naman nga ho napasok pa rin laang din sa Kalapan. Sabi ko ay saka na lang siya bumukod kapag ako'y graduate na, pero habang ako'y nandini sa bayan ay di kami nga ho muna ay magkasama. At nung malapit na nga ho matapos ang first sem, bigla ko naman nga hong naisipan na parang gusto ko ng new environment. Okay naman nga ho aring pinag-i-stayan namin, pero feeling ko nga ho hindi na worth it na mag-stay pa kapag nga ho hindi ko ang gusto niya. Charis. Paano ga ho ay umalis na yung crush ko din sa boarding house? Kaya nga sabi ko, maghahanap na ako ng bago. Hindi ho namamahalan lang ho talaga ang tagapagmana sa upa. Ang sabi ko naman niya ho, may mahahanapan pa ako din ng bahay na medyo mababa yung presyo, pero maayos din naman niya ho matitirahan. At nung maiayos naman niya ho ang mga gamit, ay di bigla nga ho akong nayakag ng aking mga kaibigan na magsangyup. At mabuti na nga lang ho, nandito na rin ako sa Kalapan, kaya nga ho sabi ko, ako'y maliligo lang. Gagabihin pa nga raw ho ang tricycle na kukuha na rin aming mga gamit. Kaya nga ho sabi ko ay di okay lang at ako naman nga ho may pupuntahan din naman. Pinagmamadali na nga ho ako nila dahil yung dalawa nga ho pababa na sa Severa, tapos yung isa naman nga ho ay di patapos na nga ho dun sa ospital. Pero kahit nagmamadali nga ho tayo sa ating buhay, wag nyo nga ho kakalimutan ang hindi nga ho paglalagay ng deodorant. Charit. Para protected nga rin ho ang tagapagmana sa direct sunlight nga ho, ay di arit maglalagay din ho tayo ng sunscreen. Ari nga ho palang sunscreen na aray regalo lang sa akin ng Shea Cream Salon and Spa, at kung wala nga ho nagregalo ay baka nga ho hindi ako naglalagay nito. Sa panahon nga ho ngayon ay mahalaga na rin naman talaga ang paglalagay nga ho ng mga ganaring protection dahil hindi na rin naman nga ho biro ang sikat ng araw at ang pagkakainit nga ho. Ang kaso lang ho ay parang napakapal ang lagay ko, kaya naman nga ho are bineblend nga ho natin ang todo. At katulad nga ho nung sunscreen, are nga ho palang pabangong ito ay kasama nga ho sa kanilang mga iniregalo. At kapag ako nga nakita nyo na nakagana rin nga ho ang sombrero, ibig sabihin nga ho niyan hindi na nga ho ako confident sa buhok ko at gusto ko na nga ho magpagupit. At dahil lalabas nga ho tayo ay dinagdala na rin nga ho ako ng ilang pirasong sticker dahil minsan nga ho may nakakasalubong tayo at nahingi nga ho nito. Kaya naman nga ho sa mga nag-aantay ng sticker ng tagapagmana ay di ari nga ho meron na tayo at humingi nga lang ho kayo kapag inyong gusto. Charit! Bago naman nga ho ako dumaretso doon sa may sangyupan, dumaan nga ho muna ako din sa may Lunagoko dahil din ko nga ho dadaanan yung isang kaibigan. At shoutout naman nga ho din kay ma'am na nakilala tayo at shoutout nga daw ho siya din sa ating video. Ay di ayun nga ho, at pagkatapos magpa-x-ray na rin ni Macy, di nagdiretso na nga rin ho kami din sa may UK. Ay di ayun nga ho, sa tagal namin, ay di nakita namin yung aming mga kasama na nag-aantay nga ho din sa may 7-Eleven. Kasama pa nga ho nila din si Kambal at nayayakag namin. Ang kaso naman nga ho, ipapasok daw siya sa trabaho. Ay di pagkatapos nga ho ng kaunting kwentuhan, nagdiretso na nga ho kami din. Tapos ang sabi naman nga ho ng mga staff ay i-check muna namin yung mga side dish nila dahil parang kakaunti nga ho at hindi available lahat. Ayos lang naman nga ho kahit kakaunti. Ang kaso naman nga ho kahit marble potato ay wala sila, kaya naman nga ho din na lang kami nagkayakagan sa may Mashita. Tamang tama rin naman nga ho kakot, hindi pa rin naman nga ho ako nakakakain dito. Dahil aring nga ho mga kasama ko din simula nga ho nung graduate sila sa college ay sila nga ho nagpuntahan na sa Maynila at naiwan nga ho ako din sa Mindoro. Kapag ganito nga ho mga first time at hindi ko gamay yung akin nga ho mga pinupuntahan, hinahayaan ko nga ho muna ng ibang tao para nga ho sa susunod ay di marunong na nga ho ako. Mahigit 1 taon na nga ho ang Mashitang ito din nga ho sa Kalapan, pero ngayon ko pala ang ho maitatry dahil ngayon nga ang ho may nag-aya sa akin. Mukha lang ho talaga akong layas, pero sa tunay nga lang ho kapag may nag-aya saka nga lang ho ako nalabas. Parang hindi rin naman. May me time ako minsan. Ay dahil nga ho nung maibigay na ang karne ay di sinalang na nga ho namin dahil kami nga ho'y gutom na at mga wala pa nga ho yata kaming kain ng kanin. Hirap na hirap naman nga akong gumamit ng chopstick dito dahil nga ho yata stainless siya ay nadulas nga ho sa kamay ko. Dati ko pa nga ho gustong matry na kumain dito, pero kagaya nga ho ng sabi ko sa inyo, aring mga kaibigan kong mahihilig nga ho sa sangyup ay mga nasa Manila lahat at doon nga ho nagtatrabaho. Yung ibang circle of friends ko naman nga ho na nandini sa Mindoro, kaya naman nga ho hindi kami nakakapagsangyup dahil naka-high blood nga ho sa baboy. Ay nangyayari nga ho kapag nagkakayakagan kaming kumain sa labas, ay di sa Animwings nga ho kami napupunta. At alam nyo gaho na hindi ako nakain ng kimchi, pero nung natikman ko nga ho ang kimchi nila dito, kakaiba nga ho at nasarapan ako. Ay dayon nga ho, habang kami nakain din ay pwede ka hong pakicomment kung mga kagasan kayo para nga ho ako'y may idea kung saan nga ho nakakarating ang mga vlogs ng tagapagman. Matagal-tagal na nga rin ho pala tayong walang tinda series at alam ko nga hong namimiss nyo na yun. Hayaan nyo nga ho at malapit na ulit ang pasukan, maipapakita ko na nga ho sa inyo ang
mga recess ng mga estudyante dito. At pagkatapos naman nga ho namin kumain ay di mag-aambaga na, tapos ari naman nga hong may-ari ng Delfinity Resort sa Bako ay 100 ang ibibigay sa amin. At natatawa pa nga ho kaming dalawa dahil nang kukuha na nga ho kami ng pera ay pares pa nga ho kami ng wallet. At dahil craving satisfied na naman nga ho tayo, ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit ang vlog nating ito. At kung hindi pa nga ho kayo naka-follow, ay di pa-follow, like and share na rin naman nga ho ng vlog nating ito. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!